ating mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay minsan pa ay magsasama-sama upang manalangin, papurihan ng Panginoon at pasalamatan siya. At the same time, ay pakikinggan po natin ng short devotion po na dadalahin po natin ngayon sa gabing ito. Sa lahat po ng kasama natin na nanonood po sa Facebook Live, yung pong kasama natin sa Panambahan at yung pong nandito sa ating pong Zoom online, purihin po ang Panginoon sa inyong pong mga oras, sa mga nilaang oras na ito. Alam ko po na hindi naman ito masasayang para po sa Panginoon. Again, ako po si Bro Marvin, Pastor Marvin ng Potter's House of Arabia. So bago tayo magpasimula, ay patuloy ko pong gusto magpasalamat sa Panginoon at sa lahat po ng mga kasama natin last Friday. Ay pinagdiwa nga po natin, katulad ng sinabi ni Kuya Jeff, ay yung ating pong ikalawang taon ng Potter's House of Arabia. Isa pong kagalakan na kayo po ay aming nakasama. Yung ating mga old friends, we're able to see them. At the same time, ay patuloy na nakita natin how we celebrate, we thank God, and lahat nga ay we make a joyful noise for the Lord para po sa kanyang kaluwalhatian. At salamat din po sa lahat ng mga kapatiran, yung mga kasama natin dito sa Potter's House, sa lahat po ng mga nasa Facebook, na lahat po na nagbigay po ng kanilang sympathy at yung condolence. Ay ang pamilya po namin ay natutuwa po at nabibless at naging malaki po kayong encouragement yung time po na yung trials, at the same time yung pagkawala ni tatay last Monday ay isa pong malaking lakas po na encouragement po sa aming lahat dahil may mga nagpe-pray, at the same time may mga taong nakikisimpatya na alam ko po na para sa amin na tumatanggap ng ganitong mga sympathy ay isa pong pagbibigay sa amin ng kalakasan po upang magpatuloy po yung buhay natin. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. So sa gabing ito ay pag-uusapan natin yung our hope is in the Lord. Ang tanong, kanino ba nakasalig yung ating pong pag-asa? Ngayon ay mahal na araw o piyesta ng patay o sineselebrate natin. Marami sa atin na kapag dumarating yung pagkakataon na habang buhay yung tao, ay napakabilis at parang sabihin natin, nakasandig lamang ang ating pag-asa sa mga taong tumutulong sa atin. Tama? Parang yung pag-asa natin ay yung taong ito. Pero the moment na yung taong ito ay nawala, may mga ibang may mga ibang tao na parang nawala na rin sila ng pag-asa dahil yung taong kanilang inaasahan ay nawala na din. At sa gabing ito ay isasama nga natin sa ating pong pag-aaral, yung pag-asa ay kanino ba nakasandig? Sa Panginoon ba? O dun sa mga tao o mga bagay na ating pong pinanghahawakan? Okay? So we will talk about yung buong chapter po ng Psalm 90 verse 1 to 7. Okay? Again, maraming salamat po sa lahat ng kasama natin sa online. Kung pag-uusapan natin yung pag-asa ay nakasandig sa Panginoon, our hope is in the Lord, yung pong kwento ng Psalm 90, yung buong chapter 90 po, ay nung panahon po na ang bansang Israel ay umiikot, they are wandering po for 40 years dun sa gitna ng disyerto. At alam natin na itong generation na ito, nung sila ay naglalakbay po papunta dun sa lupang pangako, ito yung resulta po ito ng kanilang disobedience. Instead of 4 years ka lang talaga, ay naging 40 years pa yung paglalakbay nila. At the same time, yung Psalm 90 ay nakafocus po talaga sa yung eternity o yung God's eternal, yung bilang kanilang, yung nature of God's eternal, at yung nature naman natin na saglit o sandali lamang sa mundong ito. At pinapakita rin sa Psalm 90 na galit ang Panginoon sa lahat ng kasalanan. Pero ipinapakita rin dito yung kanyang compassion, yung kanyang kabutihan to restore and bless His people. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan din natin yung kahinaan ng tao at yung kaiklian ng buhay ng tao, yung consequences ng kasalanan ng tao, at yung motive of repentance and obedience sa ating Panginoon. Dito pinapakita natin sa Psalm 90 ay sinasabi rito na ang buhay nga po natin ay parang damo lamang. Di ba? Pagkalipas ng isang araw at nainitan na ito ay matutuyo at mamamatay.
Parang ganun po dito dinescribe ang buhay po ng isang tao. Okay? At dito ipinakikita nga po sa mga tao, sabi kapag ikaw daw ay umabot ng 70, yung edad mo ay buhay ka pa, 70 and above ay sobrang blessing na ito galing sa Panginoon. Kaya sinasabi, samantalahin natin habang tayo po ay nabubuhay, tayo man din ay gumawa ng mga bagay na kung saan pag nawala tayo sa mundong ito ay merong malaking impact. At the same time, yung tinatawag natin na legacy. Tama? At makikita po natin sa huling mga talata ng Psalm 90, how Moses ends with a plea of God. Humihingi siya ng tulong sa Panginoon upang ang lahat ng bansang Israel ay ma-enlighten. Okay po? So pag-aralan natin, yung maikling devotion na ito, yung pong our hope is in the Lord, at hinati-hati po natin yung verses na ito para mas madali po natin siyang maintindihan. So yung una, pag-aralan natin yung verse 1 to 3 and verse 4, the superiority of God. Ang sabi doon sa Psalm 90, verse 1 to 3, yung identity, pagkakilanlan ng Panginoon. Ang sabi doon, samahan niyo po ako magbasa, Lord, you have been our dwelling place throughout all generation. Before the mountains were born, or you brought forth for the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. Panalangin po ni Moses, ang lingkod ng Diyos, na kung saan habang sila ay naglalakbay po doon sa disyerto. Sabi niya, Panginoon naming Diyos, ikaw po talaga yung aming tahanan, ikaw po yung aming saklolo. Simula pa po nung sumilang o lumitaw, yung aming angkan, ikaw na yung Diyos. Wala pa yung mga bundok, sabi ni Moses, nilalang mo na po ito. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdig, ikaw ay naroroon na. At sapagkat ikaw ay walang hanggan. Kaya sa verse 3 sabi niya, yaong tao, kami mga tao na nilikha mo, ay babalik kami sa alikabok. Sa lupa kami ay babalik kapag iyong iniutos. Dito natin makikita yung superiority ng ating Diyos. Hindi pa tayo nilikha, nandiyan na siya. Bago pa yung lahat ng kanyang nilikha, nandoon na siya. Meaning to say, our God, yung kanyang identity, dahil siya ay Diyos, siya ay magpawalang hanggan. Nakukuha po. At makikita natin doon sa verse 4, yung kanyang immortality. Okay? Ang sabi doon, 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Dito sinasabi, yung daw pong 1,000 taon ay parang sa Panginoon ay isang araw lamang ito. Sa kanyang mata, sa kanyang paningin, sabi doon, parang isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Kaya kung sinasabi natin, naririnig natin madalas, 2,000 years ago it happened, ang nangyari ito. Kung 2,000 years ago ito, kung sinasabi dito sa verse 4, so parang 2 araw pa lamang sa ating Panginoon. Ganun siya, yung immortality niya. Dito makikita natin that nire-remind tayo ni Moses that yung isang araw sa Panginoon, 1,000 taon na yata para sa atin ito. Pero ang Panginoon ay hindi naman siya limitado sa oras na ating pong inaakala. May mga pagkakataon that tayo ay nadi-discourage. Tama? May mga pagkakataon na kung saan ang haba-haba na nung prayer, wala pa rin sagot. At may mga pagkakataon na namatayan na. Okay? Umabot na dun sa panahon na kung saan yung kanilang body, yung kanilang katawan ay lumawulaw na lahat, yung naglaylay na yung mga balat. Dumating din yung pagkakataon na nakaka-discourage kasi parang nagwe-wear out o parang nawawala na yung tikas po ng katawan. At minsan may mga pagkakataon that is it true that God is in control of the future? So tingnan natin ito. Don't assume that God ay kaparehas ng ating pong limitation. Immortal siya. God is completely unrestricted by time. Kaya naman mga kapatid, because God is eternal, we can depend on Him and depend on His plans. Bakit? Hindi pa tayo sinilang, meron na siyang plano sa atin. Nakakuha po. Okay, tuloy natin.
Yung pangalawa na pag-aaral natin, the shortage of men. First, yung shortness of man's life, 5 to 6. The sinfulness in man's life, 7 to 8. And the sorrow in man's life, verse 9 to 11. Tingnan natin yung una. Ang sabi doon, sa 5 to 6, samahan niyo po ako magbasa. Yet, you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning, it springs up new, but by evening, it is dry and withered. Ang buhay po ng tao ay maikli lamang. Sabi natin, kung ikaw ay umabot ng 70 na itinakda o nakikita natin sa sinabi sa Biblia, pag ikaw ay naging 80 ay blessing na ito ng malaki. Pero makikita natin, yung immortality ng Panginoon, pinapakita rin dito yung sa verse 5 to 6, yung kaiklian po ng buhay ng tao. Nakukuha niyo po, the shortness of man's life. Ang tao ay pumapanaw na parang ito ay winawalis lamang para silang damo na sa umaga pag tumubo. At the same time, pag sila ay tumubo, nagbulaklak, pagdating naman ng gabi, ito ay nalalanta at nalalagas. Ganun po hinalintulad ang buhay natin sa Biblia. The shortness of man's life. Kung tatanungin natin yung buhay natin, ilang taon ka na ba ngayon? Kunyari, ang inyong lingkod ay nasa 54. So kung susundan natin, wala, ilang taon na lang, magsi-70 na si pastor, paano yun? Sa ayaw naman po natin sa hindi, lahat tayo ay mawawala sa mundong ito. May iba nga ay napapaaga, ang may iba naman ay humahaba pa. Ang lahat ng ito, ang Panginoon po ang siyang may kontrol. Kaya naman, sa buhay natin ito, since we are human, yung buhay po natin ay maikli lamang. Nakukuha po. Andyan pa po kayo, thumbs up lang po sa mga nakikinig. At the same time, if you are going to read Psalm 90, verse 7 to 8, the sinfulness in man's life. Basahin po natin. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Ayaw ng Panginoon ng kasalanan. Matindi, sa tindi ng galit niya, para daw tayong nauupos. Sa galit niya, tayong lahat ay natatakot. Dahil siya ay banal at tayo nga ay makasalanan. Ang mga kasalanan po natin, sa harap ng Panginoon ay hayag na hayag. Okay? Mga sala natin ay walang lihim, kundi lahat ng ito ay parang isang merong flashlight sa lahat ng gagawin natin. Mga kapatid, sa kaiklian po ng buhay natin, at sa buhay natin, kitang-kita ng Panginoon yung pong ating lahat ng kasalanan. God knows all our sins. Bago pa naman ito sambitin, ay alam na ng Panginoon, sadyaman o hindi, kasalanang hayagan o palihim, ang lahat ng ito ay walang lingid po sa ating Panginoon. Yung pong ating libro sa harap ng Panginoon ay para po siyang isang libro din. Basang-basa niya, kitang-kita niya ang laman ng ating puso, laman ng ating utak. Ang Diyos lamang po ang nakakaagawa ng ganitong mga pagkakataon o bagay. We are trying to hide sometimes yung ating mga kasalanan. At the same time, may mga pagkakataon na yung iba naman ay sinasabi natin, honestly, we tell sa ibang tao. Kaya nga naman, habang tayong lahat, sa lahat ng terribling information that we have, alam ng Panginoon to. And yet, mga kapatid, even in our sinfulness, the Lord still loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Kahit sa kabila ng ating mga kasalanang sadya o hindi sadya, hayagan at paulit-ulit, tahasang pagsuway sa Kanya, the Lord Jesus loves us. And Jesus wants to forgive our sins. Before the end of your life, maikli lamang ito. At yung kasalanang meron tayo, lahat ng ito ay alam ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, huwag po tayong matakot. Sabihin ito sa Panginoon. Admit, repent, and ask forgiveness. And also, sabi nga, nawa ay ito ay magbigay sa atin ng encouragement to draw us to God even more closer to Him. Tingnan natin ang ikatlo.
The sorrows in man's life. Ito yung pinakamalungkot. Sabi doon, all our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet, the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If only we knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is due. Mga kapatid, sa harap po ng Panginoon, sabi doon, sa kamay mo, Panginoon, nagwawakas itong buhay namin na hiniram lamang sa iyo, na ikaw po ang nagkaloob. Para kaming mga whisper, para kaming mga bulong na kung saan ay dumaraan lamang. At the same time, buhay namin, Panginoon, sabi doon, ang buhay namin kapag umabot ito ng 70 taon, minsan naman ay umaabot pa ng 80 taon, depende po sa lakas ng tao. Ngunit, ang buong buhay natin o buong buhay namin, Panginoon, ay puno ng dusa at ng hirap. Nakaka-relate? 54 years ka na kunyari, at the same time parang kailan ba ako uusad, kailan ba ako aayos, kailan ba titino yung buhay ko, kailan ba ito giginhawa, laging ganon. Dahil nga sa buhay na ito, puno tayo ng dusa, puno tayo ng hirap. Pumapanaw, pagkatapos ng buhay na ito, dito ay parang sandali lamang ang lahat. Sabi doon, ang tindi ng iyong galit, sino po ang makakatarok? Wala. Ang Diyos lamang. Kaya sino kaya ang susukat niyang ibinubugang takot? Mga kapatid, ang nakakalungkot, alam ng Panginoon ang ating kakulangan, alam ng Panginoon ang ikli ng ating buhay, at alam ng Panginoon yung hinagpis po sa buhay nating ito. So ano yung ating dapat ipanalangin? According sa verse 90. 3 panalangin sa next slide ang ipinapakita that nawa until meron pa po tayong buhay. Panalangin natin to ang 3 panalangin. Ang sabi doon, show us, satisfy us, and succeed us. Tingnan natin sa verse 12. Ang sabi doon, ang panalangin dito is show us. Ang sabi doon, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ang panalangin ng tao ay ito, Panginoon, dalhin itong buhay namin na maikli lamang ang panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Parang sinasabi, Lord, ipakita mo po sa amin yung ikli ng aming buhay. Lord, turuan mo kami na itong buhay na ito ay maging maayos. Lord, ipanalangin natin sa Panginoon na yung buhay na ito ay maikli lamang. Saliksikin natin ang salita ng Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon, hanapin natin yung kanyang puso kung ano yung gusto ng Panginoon na ating gawin, that we may gain a heart of wisdom. Realizing that our life is so short. Anytime tayo ay mawawala, sabi nga nila ay una-una lamang. Tama? Whatever time we have, use it wisely. Seek the Lord. At the same time, sabi doon, if you do it for the glory of the Lord, syempre, dito darating yung pagkakataong ang Panginoon lamang ang may kakayahang pahabain pa ang buhay na ito. Mga kapatid, sa gabing ito, minsan tinanong na ba natin yung sarili natin, paano ba ako uusad? Paano ba ako madedevelop? Paano ba ako mag-grow in wisdom bago ako mamatay? Ano po ba yung godly legacy na gusto mong iwan sa iyong anak? Sa iyong mga kapatid, sa iyong pamilya, sa mga taong meron kang influence sa kanila, sa mga taong kasama natin sa araw-araw. Ano kaya yung small step na gagawain natin to fulfill God's purpose in our lives? Ang unang panalangin, show us, teach us to number our days. Pangalawang panalangin, sabi doon, Psalm 90 verse 13 to 16. Lord, satisfy us. Ang sabi doon, samahan niyo ako magbasa. Relent, Lord, how long will it be? Have compassion on your servants. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days.
Make us glad, for as many days as you have afflicted us, for as many years we have seen troubles. Sabi doon, may your deeds be shown to your servant, you splendor to their children. Sabi doon sa Tagalog, hanggang kailan pa ba, O Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umaga'y ipinadadama mo ang iyong wagas sa pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. At ang aming kahirapan, palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakhila mong gawain at susunod naming lahi ipadama ay gayon din. Mga kapatid, ang buhay ko at ang buhay niyo po is a life story. We are messed, and this would be our God message. Dumating nawa yung pagkakataon na tayo ay maging isang magandang kwento po sa mga taong ating pong iiwan. Every failures that we have, every past sins na meron tayo, ito ay patuloy tayong hino-haunt. Di ba? Hinahabol. Alam natin na kapag tayo ay sa mundong ito ay nawala, no more pains. Tama? Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Pero sa panahong tayo, habang nasa lupa pa, ipanalangin natin sa Panginoon, Lord, satisfies us. Maybe some of us ay merong physical or emotional pain from a difficult relationship. O maybe some of us ay in a bad situation. O maybe some of us ay nawala na pa yung joy sa buhay niya. Katulad po ng panalangin ni Moses. Ang sabi niya, Lord, satisfy us. Manunumbalik po yung joy na ang Diyos lamang ang makakapagkaloob. He can rebuild and replace our bad years with good ones sa lahat ng tatawag at lalapit po sa Panginoon. Sa tulong po ng Panginoon at sa suporta po ng mga taong nakapalibot sa atin, pamilya, kapatiran, kaibigan. Sabi doon, we can start now. Yung pong better at yung pong buhay na kung saan maging maayos until the end story of our lives. Pangalawang panalangin, satisfy us. At dito po ako magtatapos. Sabi doon, Psalm 90:17, supplication, succeed us. Basahin po natin, may the favor of our Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Sa Tagalog, sabi doon, Panginoon naming Diyos, kami sana ay pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawain. Magtagumpay nawa kami. Have you prayed that? Lord, maluwalhati ka po doon sa gagawain ko. Lord, maging matagumpay po ako sa mga gagawin ko. Kasi may mga pagkakataon na parang binabaliwala natin yung resulta. Kung gusto mo magkaroon ng better result sa iyong panalangin, ask the Lord, Lord, maging matagumpay nawa ako, lalo na sa buhay kong ito. Dahil nga po, ang ating buhay ay maikli lamang. Ang gusto naman natin, yung buhay na ito ay maging maayos. Tama? At maging effective. At the same time, maging productive. All of us desire God's eternal plan. Tama? And we want God to reveal sa atin yung plano ng Diyos. At mangyayari lamang ito if we continue to ask the Lord, Lord, help us. Lord, help us. At dito makikita natin, sa buhay nating ito, even though we are not perfect, and most of us ay nasa bad side of mga bad years, mga panahon na lahat ay parang baliwala na, tandaan natin that yung desire mo to praise God, to glorify God in your life, God can give us success. We must apply it in our lives. We must pray, ask God, love God, and follow God. As we follow God, yung pong paglilingkod ay kasunod
ng lahat ng ito. So sabi doon, sa mga panalangin natin, Lord, succeed us. So tinignan natin, no? The superiority of God, ang kanyang identity, wala pa tong mundong ito, nando na siya. He is immortal, yung kanyang immortality. 1,000 years sa atin, sa Panginoon sabi doon sa Psalm ay isang araw lamang sa Kanya. At kung makikita natin, yung shortage ng tao, yung shortness of our life, yung sinfulness in our life, at yung sorrow in our life. At sa gabing ito, nawa ay sama-sama nating ipanalangin sa buhay natin personally, that Lord, teach us, show us the number of our days. Lord, satisfy us. Kahit ito ay puno ng dusa at hipighati, satisfies us. At yung pangatlong panalangin, Lord, succeed us. In closing, ang sabi doon, samahan niyo po ako magbasa. Our hope is on the Lord, who is from everlasting to everlasting. Through our life, here on earth is temporary and full of sorrow. We still have an eternal life, joy, and home with God. Napatunayan ko po nung namatay yung tatay ko last Monday, na kapag ang isang tao po ay namatay na, wala ka nang magagawa. Mga kapatid, bago man lang po pumikit at malagutan tayo ng hininga, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. At nawa, sa buhay nating ito, alalahanin natin na tayo ay nilikha ng Diyos for a purpose. God's love us. He wants to restore us. God wants to forgive us. And ask the Lord, Lord, teach us to number our days. Lord, even na ganito yung sitwasyon ko, maging satisfied po nawa ako. And Lord, anuman ang meron ako ngayon, time, treasure, and talent, may I use it for your glory. And help me, O Lord, na maging successful sa lahat ng ito. Panalangin ni Moses 2,000 years ago. Same prayer that we have, and maybe applicable ito sa buhay mo at sa buhay ko. God is good, and all the time, God is good. Let us pray. Heavenly Father, we thank you po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, na sa linaw po ng iyong salita, ikaw lamang, O Diyos, ang may kapangyarihan, you are superior, at ikaw, Lord, ay sovereign. At sa kabila, Panginoon, ng aming kahungkagan, sa kabila, Panginoon, ng lahat ng kaiklian ng aming buhay, ng aming pag-iisip, kaiklian ng aming nakikita. Lord, turuan at tulungan mo po kami to number our days. Turuan at tulungan mo kami, Panginoon, na maging satisfy kung anong meron kaming sitwasyon ngayon. Turuan at tulungan mo kami, Panginoon, na maging successful po sa lahat ng aming gagawin. Yung Diyos ni Jacob, ni Abraham, at ni Isaac, siya rin ang Diyos na aming tinatawagan, sapagkat kung paano mo ito ipinangako 2,000 years ago, pangako mo rin ito, Panginoon, sa panahong ito na kami po ay iyong tinawag. Salamat sa buhay na ito. Turuan at tulungan mo kami na gamitin ito upang magbigay luwalhati sa iyo. At ang tanging dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng kapatiran at mga kapatid na, Panginoon, na tumatawag sa iyo, datnan mo nawa na kami ay tapat na naglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. We will